$3 trilyong na market cap, $32.7 bilyong na kita mula sa cloud, pero posible bang gumuho ang Microsoft dahil lang sa isang startup? Halos kalahati ng cloud empire ng Microsoft ay nakaasa sa isang startup na gumagastos ng $12 bilyong kada quarter. Ako si Josh at sa episode ng The Infographic Show, tatalakay natin ang malaking hiwalayan ng Microsoft na maaring magpabangkarot sa OpenAI at ChatGPT. Hindi lang nag-invest ang Microsoft sa startup, kinukuha pa nila ang mga ito. Nagbibigay sila ng hanggang $150,000 na libreng Azure Cloud Credits sa mga founder bilang digital voucher, hindi pera. Ginugugol ng maliliit na kumpanya ang ilang buwan sa paggawa ng produkto sa Azure, inaangkop ang database at workflow sa mga format na pagmamay-ari ng Microsoft. Kapag naubos na ang libreng credits, wala na silang magawa. Pag tinanggal ang backend, bumabagsak ang app, kaya napipilitan silang magbayad. Ngayon, nakatali na sila sa arkitektura. Kumukuha sila ng corporate credit cards at pay-as-you-go tiers, kaya agad nagiging totoong pera ang libreng credits na pumapasok sa kita ng Microsoft. Hindi lang maliliit na startup ang natatali sa digital na bitag ng Microsoft. Naglaan ang Microsoft ng direktang pondong $13.8 bilyong sa OpenAI, pero halos walang talagang lumabas na pera mula sa Microsoft. Sa halip, binigyan si Sam Altman ng customized digital voucher ng kumpanya. Ginamit ng OpenAI ang mga ito para magrenta ng Microsoft servers. Legal na kinilala ng Microsoft bilang paglago ng kita ng Azure ang bawat ginastos na dolyar dahil dito naipit ang OpenAI. Ano ang epekto nito sa balance sheet ng Microsoft? May lihim na sandata ang mga corporate accountant ang sukatan na remaining performance obligation. Sinusubaybayan nito ang garantisadong kita sa hinaharap at kasalukuyang may hawak ang Microsoft ng $625 bilyong. Tinuturing ng Wall Street ang numerong yon na parang pera sa bangko. Ginagamit ito ng mga analyst sa discounted cash flow models para bigyang katwiran ang presyo ng Microsoft shares hanggang sa dulo ng dekada 20. 45% ng $625 bilyong garantisadong kita ng Microsoft ay nakalock-in para paganahin ang mga makina ng OpenAI. Ang kinabukasan ng cloud empire ay nakadepende sa isang startup at inaasahan ng Wall Street na magbabayad ito. Makikita sa balance sheet ng Microsoft ang $40.3 bilyong na utang na tinatanggap ng Wall Street, pero may nakatagong $662 bilyong na bitag na hindi nakatala sa mga libro. Ang shadow lease at custom na kasunduan ang nagpapatakbo sa mga server ng OpenAI, hindi lang Microsoft. Sa cloud, tinatago ang hardware sa likod ng komplikadong lease structure. Yan ang problema. Walang sapat na pera ang OpenAI para matakpan ang nakatagong utang na ito, ayon sa pagsusuri ng mga financial analyst ng Deutsche Bank. Ipinakita nila na maubos ng OpenAI ang $143 bilyong bago pa man ito kumita ng totoong tubo. Isang kumpanyang nagsusunog ng bilyon-bilyong dolyar kada taon ay kamakailan lang nagbigay sa pinakamalaking mamumuhunan nito ng pinakamalaking pagtaas ng kita sa kasaysayan ng mga kumpanya. Ang OpenAI ay parang umuupang walang trabaho na pinalalayas, habang si Microsoft ang may-ari ng bahay na may susi at gumagawa ng mga pekeng IOU at ibinibigay ang mga iyon sa OpenAI. Ginagamit ang mga IOU pambayad sa server rental at legal na iniulat ni Microsoft ang pera ngayon sa Wall Street bilang cloud revenue growth. Isa itong perpektong, walang katapusang ikot ng pera hanggat hindi pa talaga binubuksan ang mga server. Bakit hindi na lang magtayo ng sariling infrastruktura ang OpenAI? Hindi kasi nagtutugma ang mga numero. Napansin ni Sam Altman ang problema, hindi sapat ang Azure credits para sa walang katapusang compute na kailangan nila. Gumawa siya ng planong pantakas na tinawag na Project Stargate. Nagpresenta siya ng $500 bilyong na master plan na may mga independenteng data center at 10 gigawatts na dedikadong kuryente. Nakipag-usap siya sa Sovereign Wealth Fund at malalaking dayuhang telecom company. Plano niyang tuluyang iwasan ng Azure ecosystem at wakasan ng partnership. Nag-usap ang SoftBank at Oracle tungkol sa alternatibong kapital at infrastruktura. Nagsimula nang magtrabaho ang construction crew sa Abilene, Texas. Naganda ang OpenAI na magtayo ng 1.2 gigawatt na pasilidad, isang site na magsisilbing panimulang base para sa malawakang $665 bilyong na pagpapalawak ng infrastruktura na ilulunsad hanggang 2030. Pondo lang ang kailangan nila. Binuksan ng mga bangko ang mga dokumento, sinuri ang kakulangan sa pondo, inirecord ang pagkaantala sa permit at binilang ang kulang na inhinyero para palamigin ang racks. Tumanggi ang Wall Street at mga pribadong mamumuhunan sa $500 bilyong na sugal, kaya tahimik na isinantabi ng OpenAI ang plano nila. Binawasan nila ang inaasahang bilis ng sarili nilang kapasidad sa pagproseso at bumalik sa kasalukuyang infrastruktura. Wala silang sapat na kapital para magtayo ng sarili nilang mga kuta ni sapat na tubo para patuloy na umupa ng Microsoft servers at hindi rin sapat ang Azure credit para tustusan ang gastos. Pinopondohan pa rin ni Microsoft ang entidad na nakadepende sa kanila na di kayang bayaran ng utang.
Paano pinapabilis ng hardware ang krisis na ito? Ikinakalat ng Microsoft ang malaking gasto sa server sa 6 na taong accounting period. Pinapanatili nitong mababa sa papel ang kanilang quarterly na paggastos pero hindi naghihintay ang AI. Ginagawang laos ng mga frontier training model ang mga pinakamagagandang GPU sa loob lang ng 36 na buwan. Ang bawat chip na binili mo ngayon, luma na agad kinabukasan. Isipin mo ang isang kumpanya ng delivery na bumibili ng bagong-bagong fleet ng mga truck. Kailangan nilang palitan ang buong fleet tuwing 18 buwan dahil biglang hindi na kayang mag-deliver ng mga luma nilang truck ng sapat na mabilis. Ganyan ang sitwasyon ng hardware para sa artificial intelligence. Ayon sa mga analyst, may $176 na bilyong na nakatagong depreciation ng GPU na unti-unting naluluma sa tech sector. Kumikita ng record ang Microsoft dahil hindi nito pinapansin ang pagkaluma ng sariling hardware. Kapag tumama sa balance sheet ang tunay na siklo ng pagpapalit, sasabog ang gasto sa capital expenditure. Mabilis magsunog ng pera ang mga modelong ito. Ang OpenAI ay nalulugi ng $12 bilyong kada quarter at tinatantya ng Forbes na $15 milyong kada araw ang gastos ng Sora video generation model. Huwag kalimutan mag-like, share at subscribe. Hindi pa paparating ang AI takeover. Nandito na ito. Patuloy naming ibubunyag ang totoong kwento. Ang paggawa ng video ay hindi lang mas mabigat na bersyon ng text. Bawat pixel ay kailangang kalkulahin at i-render sunod-sunod, kaya nangangailangan ito ng eksponensyal na pagtaas sa lakas ng pag-compute. Tumaas ng 66% ang capital expenditure ng Microsoft sa $37.5 bilyong sa isang quarter para suportahan ito. Bumibili ng lupa at nagbubuhos ng semento ang higanteng kumpanya sa teknolohiya para matugunan ang theoretical na demand na di kayang bayaran ng OpenAI. Ang kumpanya ng paggawa ng semiconductor ng Taiwan, TSMC, ang nagsisilbing pisikal na preno ng pandaigdigang artificial intelligence. Sila ang gumagawa ng 70% ng advanced na silicon sa buong mundo. 3 beses na mas mataas ang demand ng korporasyon kaysa kapasidad ng pabrika. Hindi pwedeng pabilisin ng extreme ultraviolet lithography at hindi rin pwedeng laktawan ng chemical etching. Dapat gawin ang bawat chip sa mga lubang espesyalisadong clean room. Sa ilalim ng perpektong vacuum at mahigpit na kontrol sa atmosfera, ang malalaking tech kumpanya ay may bilyon-bilyong pera na hindi nila magastos habang naluluma araw-araw ang kanilang mga server. Patuloy na mabilis ang pagpapalawak ng TSMC. Balak nilang mag-expand ng 52 hanggang $56 na bilyong sa 2026. Ngunit hindi pa rin ito sapat. Lalo pang lumalala ang sitwasyon. Ang 1 gigawatt na data center ay kailangan ng libu-libong milyang makakapal na kable ng tanso. Ngunit nauubos na ito at hirap makasabay ang mga minahan sa South America sa demand. Ang mga kable, ang kuryente, ang pagpapalamig, lahat ng ito ay kailangang perpekto. Isang pagkakamali o kulang na bahagi, titigil agad ang operasyon. $1 bilyong ang nakataya sa paghihintay at may iba pang problema. Araw-araw, 449 na milyong galon ng tubig ang ginagamit ng mga data center sa buong industriya. Ang hyperscale na pasilidad ay gumagamit ng hanggang 5 milyong galon ng inuming tubig bawat araw para mapigilan ang mga server rack na matunaw. Hindi na sapat ang tradisyonal na air cooling para sa modernong rack densities. Kailangan ng direktang magpasok ng malamig na tubig sa silicon chips para mapanatili ang tamang temperatura sa pagpapatakbo. Nagsisimula ng magpanik ang mga lokal na pamahalaan. Bumababa ang supply ng tubig sa mga munisipyo habang lumalaki ang mga server farm. Sa Florida, nagpatupad ang mga regulator ng mahigpit na patakaran para pigilan ang pagtaas ng bayarin sa kuryente at tubig. Tinututukan ng batas ang napakalaking pangangailangan sa enerhiya at tubig sa pagtatayo ng mga bagong data center. May kakulangan ng tubig sa Midwest. Nagpasa ang mga sangguniang panlungsod ng emergency moratorium sa bagong permit ng pasilidad, mas pinapaboran ng inuming tubig kaysa AI infrastructure para sa mamamayan. Hindi pinapayadan ang hyperscaler kumuha ng prime na lokasyon dahil di kaya ng lokal na aquifer ang thermal load. Nagmamadali ang mga hyperscaler. Tinalikuran na nila ang air cooling at naglilipatan sa mga liquid cooling system na direktang nakakabit sa chip. Ibig sabihin, tinatanggal nila ang air cooling units at ikinakabit direkta ang metal cold plates sa pinakamainit na silicone chips. Kailangang maglatag ang mga inhinyero ng milya-milyang pressurized coolant pipe sa ibabaw mismo ng mga rack na may bilyon-bilyong dolyar na halagang aktibong hardware. Ang gasto sa plumbing materials ay lumalagpas sa orihinal na construction budget. Kapag may tagas ang coolant at tumulo sa motherboard, agad nitong masisira ang $1,000,000 na silicone. Halos doble ang kapital na kailangan kumpara sa orihinal na gastos. Si Microsoft ang sumasagot ng gastusing ito ng buo agad sa umpisa. Ano ang mangyayari kapag naabot ng hardware ang hangganan nito? Nagiging negosyo lang ang generative AI kung malaki ang kita dahil dito kinukuha ang pambayad sa dami ng bakal, silicon, tubig at kuryenteng ginagamit sa likod ng operasyon.
Dati, mataas maningil ang OpenAI para sa API access at ginamit ang monopoly nila para maubos ang budget ng mga negosyo. Nagiging presyuhan labanan ang merkado ng API. Inilunsad ng OpenAI ang GPT 5.2 Frontier at itinakda ang presyo sa dolyar 1.75 bawat 1 milyong input tokens. Akala nila sasagutin ng mga kumpanyang Fortune 500 ang gastos para mapanatili ang access at mananatili silang dominante. Hindi nila inasahan ang sumunod. Dumating ang mga kakumpetensya mula China na hindi nila sinubukang higitan ang ginagastos ng OpenAI o nagtayo ng $1 trillion na server empire. Sa halip, ginamit nila ang model distillation. Sa halip na magsimula ng pagsasanay ng artificial intelligence mula sa simula, bumili sila ng API access sa pinakamahusay na modelo ng OpenAI. Nantanong sila ng milyon-milyong advanced na tanong sa math at coding. Kinolekta nila ang mga sagot at pagkatapos ay sinanay nila ang mas maliliit at mas magagaan na arkitektura gamit ang mga output na iyon, lahat ng hindi gumagastos para sa training costs. Inilabas ng DeepSeek ang V3 Tuldok 2 na arkitektura na pumantay sa performance ng American Frontier models. Ibinaba nila ang parehong token package sa 28 sentimo. Bumagsak agad ang premium at sumiklab ang pandigdigang digmaan sa presyo. Nawala ang gross margins. Pinipipili ng mga developer ang mas murang opsyon para sa araw-araw na gawain at ginagamit lang ang OpenAI sa pinakakomplikadong pagre-reason. Ipinapasa nila ang 70% ng trabaho sa banyagang modelo o mga lokal na open source na alternatibo na nag-aalis ng mataas na margin na volume na kailangan ng OpenAI para mabuhay. Paano tumutugon ang Microsoft sa pagbagsak ng kita? Pinapanood lang nila habang bumabagsak ito. Alam nila na hindi kayang makalikom ng sapat na kita ng OpenAI para mabayaran ang kanilang nakatagong utang. Kinuha nila mismo ang halaga sa pamamagitan ng pag-integrate ng OpenAI tech sa kanilang mga produkto. Naging pangunahing bahagi ng Word, Excel at Teams ang Copilot. Flat na $30 kada buwan ang singil nila sa bawat enterprise user at may 15 milyon ng subscriber. Akala ng Wall Street, bawat $30 ay purong kita. Ang software ay parang printing press. Gawin minsan, paulit-ulit ipamahagi at tuboy 70%. Pero winawasak ng generative AI ang modelong ito. Sa bawat pag-click ng Copilot button, gumagana ang supercomputer na malakas sa kuryente. Hindi sapat ang $30 na bayad kada buwan para mabayaran kahit ang batayang gastos sa kuryente. Sinasalo ng Microsoft ang gastos para manatili ang customer sa kanilang ecosystem at sila rin ang nagsusubsidize sa enterprise workflow ng pinakamalalaking korporasyon. Bumagal sa 30% ang year-over-year growth ng cloud nung ikalawang quarter ng 2025. Mas mababa ito sa 40% na paglago na hinihingi ng Wall Street para mapatunayan ang halagang $3 trillion. Nabawasan ang profit margins mula sa dating 46.7% tungo sa antas na hindi na napapanatili. Ginagamit ng Microsoft ang pinakamahal na infrastrukturang pang-compute sa kasaysayan ng tao para lang gumawa ng mga simpleng email ng kumpanya. Kapag tinaasan ang presyo ng Copilot, lilipat ang kliyente sa mas murang opsyon. Kapag nanatili sa $30, uubusin ng power user ang server capacity. Kapag nilimitahan ang Azure capacity para sa Copilot, bababa agad ang quality ng software. Saan ang hangganan ng pagbagsak? Hindi kayang solusyonan ng venture capital ang ganitong kakulangan. Walang sapat na likwididad ang Silicon Valley para punan ang ganitong kalaking kakulangan. Kailangan nila ng isang entidad na kayang magsulat ng tseke na nagkakahalaga ng $50 bilyong sa loob lang ng isang hapon. Noong Enero 2026, pumunta si Sam Altman sa United Arab Emirates. Ipinresenta niya ang 800 at $30 bilyong na valuation ng kumpanya sa mga sovereign wealth funds sa Abu Dhabi at humiling ng $50 bilyong na cash. Desperadong hakbang ito para mapanatili ang Azure server at maiwasan ang lokal na sistema ng pagbabangko. Binabantayan ng komite sa pamumuhunan ng mga dayuhan sa Estados Unidos ang lahat ng galaw. Itinuturing ng Pentagon ang Frontier AI bilang mahalagang infrastruktura at isang sistemang sandata para sa pambansang seguridad. Automatikong hinaharang ang mga pondo mula sa gitnang silangan. Noong una, pinilit ng gobyerno ang isang pondo mula Saudi na ganap na magbenta at umalis sa isang startup ng artificial intelligence chip na sinuportahan ni Altman. Nauubos ang pondo ng OpenAI at bawal silang tumanggap ng mga bailout mula sa mga banyagang estado. Naputol lahat ng tulong at agad na apektuhan ang bond market. May utang na $100 bilyong ang Microsoft. Tinaya ulit ng mamumuhunan ang risk premium. Bumagal ang paglago ng Azure at 45% ng inaasahang kita ay nakaasa sa isang kliyenteng hindi kumikita. Nakita nilang naglaho ang $12.7 bilyong sa mga bayad sa shareholders habang mabilis na nauubos ang pera ng mga data center. Umakyat sa 4.08% ang treasury yields.
Nawala ang murang kapital kaya kailangan ng bawat bagong pasilidad na agad kumita. Ngunit hindi ito matiyak ng OpenAI. Dahil dito, natigil ang pagpapalawak at nagsimulang bumagsak ang mga data hall. Malaking pagkalugi sa operasyon ang nagdulot ng matinding pagkataranta sa loob ng kumpanya. Nilimitahan ang compute access dahil sa kakulangan ng pera. Mabagal ang sagot ng ChatGPT para sa mga karaniwang user. Huminto ang paglago ng kita. Naipit sila kaya noong Pebrero, ginawa ng OpenAI ang di inaasahan. Pinantaksilan nila ang Microsoft. Para mapanatiling bukas ang kumpanya, nagawa ni Sam Altman makakuha ng $110 bilyong na bailout mula sa Amazon, Nvidia at SoftBank. Hindi ito tagumpay para sa Microsoft, kundi pagkabihag. Para sa $50 bilyong mula sa Amazon, pumayag ang OpenAI na mag-invest ng malaking pera sa Amazon Web Services na kinakain ang bahagi ng Azure. Opisyal nang natigil ang perpektong ikot ng pera. Naiiwan ng Microsoft na may bilyon-bilyong halaga ng lumang hardware habang ang nangungupahang wala ng pinagkakakitaan ay lumipat lang sa kabilang kalye. Binigyan ng Microsoft ang OpenAI ng bilyon-bilyong pekeng digital credits. Gumanti ang OpenAI sa pag-alis, iniwang may bilyon-bilyong mga pananagutang nakatali sa pisikal na infrastruktura ang Microsoft. Puro palabas lang ang accounting trick. Ang pagtataksil ng OpenAI sa Microsoft at paghila rito pababa ay unang domino pa lang. Nakatuon ang Wall Street sa software pero may mas delikadong lihim sa pananalapi ang mga gumagawa ng AI hardware. Nagsisimula nang bumuka ang mga bitak sa pundasyon. Hindi pa tapos ang hiwalayan pero magkaiba na sila ng landas. Ngayon, naiisip ni Microsoft kung ano sana ang pwedeng naging kalabasan. Hindi pa tapos ang mga problema ng OpenAI. Alamin pa ang kanilang mga problema sa cash flow sa OpenAI ay dumudugo ng bilyon-bilyon. Wala nang pag-asa ang ChatGPT. O i-click ang video na ito.